Hello, what's up mga ka-money magnet? Narito na naman tayo para sa 2024 na pampaswerte sa silid kainan. Alamin natin para naman tayo ay swertihin. Sa tradisyonal na pananaw natin na ang mga kaswertihan sa buhay natin ay nauugnay din sa pagkain. Kaya dapat sa silid kainan ang mga lalagyanan ay punong-puno. Huwag ka ring mag-iiwan ng empty o zero basket. Yung mga basket ng prutas ay lagyan ng pagkain para ang abundance ay pumwesto sa ating silid kainan at magpaikot ang positibong chi. Dapat na ipwesto ang silid kainan malapit sa lutuan, ngunit malayo sa harapang pinto. Pinaniniwalaan sa pungsoy na ang bisita o panauhin na nasa silid na ito habang kumakain ay magpapasok ng swerte kung nakaharap sa front door. Siyempre, huwag mo rin kakalimutan na ang silid na ito ay nararapat magbigay ng impresyon ng kalawakan. Ibig sabihin, mas mainam kung malaya tayong nakakaikot sa mga lamesa. Huwag mong ididikit ang iyong lamesa sa pader kung saan parang naging stagnant na ang pag-flow ng positive energy. Hindi na to nakakaikot sa buong lamesa. Mas mainam na nasa gitna ang lamesa kung saan makakaikot ng malaya ang positibong chi, sapagkat ang tamang espasyo na yan ay nagbibigay ng swerte. Kaya kailangan para rin ito sa malayang pagkilos at malayang pagpasok ng positibong chi. Kasing kahulugan ito ng malayang pag-ikot ng chi sa paligid at sa ilalim ng mesa. Kaya ang daloy ng swerte ay magpapatuloy. Bilog na lamesa. Tandaan nyo, mas mainam ang bilog na lamesa. Yan ang pinakamainam na gamitin para sa silid kainan. Ito ang pinaniniwalaang pinakakomportableng hugis ng mesa para sa magkaroon ng malayang konversasyon o pag-uusap para sa mga miyembro ng pamilya para ang taong 2024 ay maging masagana. Dapat nyo ring tandaan na katanggap-tanggap din ang mesa na hugis kwadrado, pahirihaba, oblong, o hugis pakwa o 8-sided. Ngunit piliin ang mesang kwadrado o parehaba na may sulok ding bilugan. Huwag yung endpoint. Ibig sabihin, huwag yung i-stop sa dulo, kailangan pabilog pa rin. Ang tuwid kasing sulok ay humahatak ng negative chi. Kaya ang negative chi na yan ay lumilikha ng negatibong enerhiya. Kaya dapat ay pabilog. Tandaan nyo rin na mas mainam sa silid kainan na merong salamin. Sa tatlong refleksyon o yung mga makikita sa salamin na yan ay mga pagkain. Huwag mong hahayaan na walang lamesa o yung lamesa na yan ay walang laman na pagkain. Kailangan ng pagkain ay nadodoble habang nasa salamin. Nakikita sa salamin na doble, ibig sabihin, dodoble rin ang iyong swerte. Dodoble rin ang abundance na meron sa iyong hapagkainan. Bukod dito, pinagmumukha ding marami ang pagkaing nakahain sa hapag ng refleksyon ng salamin. Ang ganitong impresyon ay nagdudulot ng pakiramdam ng kasaganahan. Dapat mo ring tandaan na ang isang maliwanag na silid ay isang positibong enerhiya ang daloy na ipinapasok nito. Ibig sabihin, mas mainam na ang silid kainan ay napapasukan ng sinag ng araw. Ang sinag ng araw ay isang positibong enerhiya na ibinibigay sa lahat ng miyembro ng pamilya. Kapag kumakain kayo at habang nasisikatan ng araw, ang enerhiya ay lumalakas, ang abundance ay dumadami. Ang romantikong candlelight dining ay maaari ding gawin sa silid kainan.
Ngunit, kailangang tiyakin na nakakapasok na rito ang positibong chi bago mo patayin ang mga ilaw. Sa halip na gumamit ng mga ilaw, pwede ring kandila para magpasok ng aroma na lumilikha ng positibong enerhiya. At syempre, huwag mo rin kakalimutan na ang isang silid kainan ay dapat na may ekspresyon na maluwag at hindi masikip. Mas mainam na ang lamesa ay hindi inuukupahan ng buong kusina or buong silid kainan. Dapat meron pa ring espasyo na madadaanan at maiikutan ng positibong chi. Dahil pag mayroong naiikutan ng positibong chi, umaagos din ang blessing at abundance sa iyong tahanan. At kapag mas maraming blessing at abundance sa pumasok sa iyong tahanan, mas maraming swerte ang darating sa iyong buhay. Kaya huwag mong punuin ng kagamitan ang iyong silid kainan. Dahil kapag punong-puno ito ng gamit, hindi na nakakaikot ang positibong chi. At kapag hindi nakaikot ang positibong chi, kamalasan ang kasunod niyan, kaya tuwad mong hayaang mangyari ang bagay na yan. Dapat mo ring tandaan na hindi dapat lagyan ang silid na ito ng higit sa kailangang dami ng kasangkapan at higit sa daming pintuan. Ang maraming pintuan na nakaharap sa silid kainan ay maraming lalabasan ng positibong chi. Mas mainam na isa lamang ang bintana at pintuan para ang positibong chi na papasok ay hindi rin nagarang lalabas sa tahanan. Dahil kasi pag ganito ang setup, kahit kumita ka ng malaki ay agaran din itong nauubos na para bagang kahit anong pagsusumikap ay wala ding nangyayari sa iyong buhay. Sapagkat sa dami ba naman ng lagusan, ang swerteng pumasok ay agaran ding lumalabas ng iyong tahanan. Kaya naman huwag mong hahayaan na ganito ang setup ng iyong silid kainan. Para sa ganoon, ang pumasok na enerhiya ay hindi rin agad lalabas ng iyong tahanan at kamalasan ay itaboy sa iyong bahay. Maaari mo ring tandaan na ang silid kainan ay mas mainam na mas maraming abundance na makikita. Pagkain man yan, prutas man yan, o kahit anong merong pagkain ay huwag mong uubusan ng lamesa. Mas mainam na merong nakalagay sa hapagkainan. Dahil ang sirong hapagkainan o walang kalaman-laman ay katumbas din ng empty wallet, empty pocket, o empty na buhay. Mas mainam na ang silid kainan ay meron kang iniiwan na pagkain sa hapag dahil ito'y katumbas ng abundance. Pwedeng prutas, cake o kahit ano pa yan. Basta't lagyan mo lamang ng takip kung ito'y pagkain. Para sa ganon, laging may laman, abundance ay darating sa iyong buhay. Ang mga garapon o lalagyanan ay huwag mong sisimutin. Ang pagsisimut nito ay katumbas din ang pagsisimut ng iyong pera sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na masimutan, dapat laging may laman para swerte ang iyong buhay.